so I will give you praise. I know I've got nothing to fear in your love, your love. So I give you all of me. You were so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give you praise. For you were so good to me. With everything I am, I'll give you praise. You're better than life to me. With everything I am, I'll give. Amen. Good afternoon, everyone. Sa mga nasa bahay po, may we invite you to come and join us as we worship God today. Oh, Jesus. Hallelujah. Come on, lift your voice. You're the everlasting God. Oh, we lift you up. We lift you up. Holy is your name, Lord. Holy is your name, Jesus. Come on, let us sing. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord, we will wait upon our God. You reign forever, our hope, our strong deliverer. Come on! You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those who need. You lift us up on wings like eagles. Strength will rise. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. Strength will rise. Strength will rise as we wait upon the Lord. Wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. Strength will rise as we wait upon the Lord. We will wait upon the Lord. We will wait upon our God. You reign forever, our hope, our strong deliverer. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow
comfort those in need. You lift us up on wings like eagle. You are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't go weary. You're the defender of the weak. Comfort those in need. You lift us up on wings like eagle. For the last time, you are the everlasting God, the everlasting God. You do not faint, you won't grow weary. You're the defender of the weak. You comfort those in need. You lift us up on wings like eagle. Yes, you are. Lift you up, Jesus. Oh, give me faith, Lord. Trust in you. You're in control. You're in control. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to open my eyes to see that you're shaping my life. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I need you, Lord. I need you to soften my heart, to break me apart. I need you to pierce through the dark and cleanse every part of me. All I am, I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good
Let us pray. Heavenly Father, thank you once again for this great moment. Nakapiling ka po namin, maging sa mga tahanan na naroroon ka. At sa hapong ito, kami po ay patuloy na mag-aaral ng iyong mga salita. May you give us the spirit of wisdom, knowledge, the spirit of revelation. Reveal yourself, reveal your word to us. Hallelujah. And in the name of the Lord, we take authority over this place, over every houses and families. Hallelujah. In the name of Jesus Christ of Nazareth. We allow nothing but the Spirit of the living God in this place. Hallelujah. And thank you, Lord, for you have called me and you have anointed me as your servant so that I may declare the words of the Lord. May your name be exalted and may your name be glorified. Sa iyo po ang kapurihan, kadakila at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Pwede ba tayo maglaan uli ng ilang sandali? Pasalamatan natin ang Panginoon. It is a good thing to give thanks unto the Lord. At sa bawat tahanan ngayon na nakikinig, sa bawat lugar, kung sino man nakikinig ngayon, pasalamatan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oras. Amen and amen. Thank you, Lord. Ngayon ay tayo ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Pag-aaralan natin itong Book of Revelation. Okay, sapagkat maraming nagtatanong diyan, ano ba ang nangyayari na sa ating panahon, sa ating kapaligiran ngayon. At ito ang pag-aaralan natin. Unang pag-aaralan natin ay yung 7 churches in the book of Revelation. Sapagkat I believe isinama ito ng Panginoon sa last days sa eschatology. Eschatology kasi ay the study of the last things. At tayo ay alam natin na sa last days na tayo. At ito yung ating pag-aaralan, yung 7 churches of Revelation. And then we will go on to the book of Revelation sa mga susunod. So walang a-absent kasi ito kasing book of Revelation, ito ang kondisyon ng churches nung panahon na yon. Pero I believe meron itong kinalaman sapagkat inilagay ito sa book of Revelation, the last book of the Bible. Ang ibig sabihin niya, may kinalaman niyan sa ating panahon ngayon. So, pag pinag-aralan mo ang Book of Revelation, o yung 7 churches in the Book of Revelation, malalaman natin ang kondisyon kung ano tayo spiritually. Yung ating spiritual condition. Parang sinusuri natin, saan na ba tayo? Ano ba ang mga kakulangan sa aking buhay? Ano ang kailangang i-improve? Ano ang kailangang pagsisihan? So, ito kasing Book of Revelation ay sinulat ni John. Si John the Beloved, one of the disciple ng Panginoon. At siya itinawag ng ating Panginoon na maging isang disipulo. At siya ang tinatawag na disciple whom Jesus loved. Kasi mahilig itong si disciple na ito na humilig sa ano ng Panginoon, sa dibdib ng ating Panginoon. So malapit ang puso niya sa ating Panginoong Diyos, kaya tinawag siyang John the Beloved. So at that time, matindi yung mga persecution nung panahon na yon, at ang sabi ng mga historian ay itong si John ay itinapon sa kumukulong langis. But miraculously na iniligtas siya ng Panginoon sa kumukulong langis, nabuhay siya.
And then ang ginawa ng kanyang mga kaaway ay itinapon siya doon sa island of Patmos, isang isla na walang tao. At doon itinapon si John. Parang sinasabi ng mga kaaway niya, o diyan ka, wala ka nang magagawa. But doon sa island of Patmos ay natuto siyang talagang lalong naging malapit siya sa Panginoon, kasi kung ikay nasa isla at wala ka namang kasama doon, ay ang ka-fellowship mo lang doon ay ang ating Panginoon. So matindi yung fellowship niya sa Panginoon. And then doon ni-reveal ng Panginoon sa kanya ang Book of Revelation, yung mangyayari in the last days. Can you imagine more than 2,000 years ago, pero ito ay mangyayari pa lang. So pinaalam na ng Panginoon sa kanya kung ano yung future na mangyayari. At yan ang Book of Revelation, the last book of the Bible. Dito din sa Book of Revelation ay makikita mo ang pagkakilala mo talaga sa ating Panginoon, sapagkat sabi diyan sa chapter 1, He is the Alpha and the Omega, the first and the last. At doon ay napakakinang ng kanyang mukha, hindi matitingnan. Yung kanyang suot ay white as wool. Okay, yun ang revelation. At nireveal din dito kung ano talaga ang katangian, kung sino talaga ang ating Panginoong Hesus. So dumako na tayo sa pag-aaral. Babasahin muna natin sa Revelations chapter 2, verse 1 to 7. Sabi diyan, to the angel of the church of Ephesus write, this thing says he who holds the seventh star in his right hand. Ayan ay si Jesus Christ, who walks in the midst of the seven golden lampstand. At sabi ng Panginoon, I know your works, your labor, your patience, and that you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. Verse 3, and you have persevered and have patience, and have labored for my name's sake, and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Remember therefore from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place, unless you repent. Verse 6, but this you have, that you hate the deeds of the Nicolaitans, which I also hate. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. So pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. So ang unang pag-aaralan natin na isang church ay yung church ng Ephesus. 7 churches po yan. Yan po ay at this time ay naroon po yan sa lugar ng Turkey. Yung 7 churches na yan. Actually, ang IPHC, mayroon church po tayo dyan sa Ankara, Turkey. Merong nakatagpo ko dyan, yung nakausap ko dyan yung ating, nung naroon kami sa US, nakausap ko yung pastor natin dyan sa Turkey, sa Ankara. At ang kanyang vision ay i-revive uli yung 7 churches na Revelation. Yun ang kanyang goal, yung kanyang vision. Ma-revive uli, magkaroon ng opening, magkaroon ng church planting doon sa 7 churches of Revelation. So this is Ephesus. Ano ba yung Ephesus? Alamin natin ang siyudad na ito. Number 1, it was an important city commercially. At that time, talagang famous ang lugar na ito, commercially. Okay? Sapagkat, sabi diyan, Ephesus was located on the Castor River just a few miles inland from the Aegean Sea. Okay, malapit po ito sa dagat. It was noted for its magnificent harbor, and ships came to Ephesus from all over the known world, bring their goods and their wealth. It was the richest city in Asia Minor in that day.
So itong Ephesus ay masaganang lugar ito. Parang ito ay Singapore o kaya Manila, yung mga famous na na New York, ganan. Nung panahon na yon. At ito ay mayaman lugar. Number 2, it was important city politically. Sabi diyan, because of past service to the Empire of Rome, Ephesus was granted the right to be a free city. Binigyan siya ng na maging free city. It means that they practice self-government. It means that they could make whatever decision they wanted to make. Number 3, it was an important city religiously. So mga religious ang mga tao dito, kaya lang mali. Okay? Ang tinutukoy ko yung buong lugar ng Ephesus. Because napaka-religious ng mga tao dito, parang Pilipinas yan. Ang Pilipinas ay tinatawag tayong the only Christian nation in Asia. Very religious ang Pilipinas. So parang tayo rin yan. Because ang Ephesus was the home of the temple of Diana or Artemis. Marami mga Diyos-Diyosan, mga idols. In its day, it was one of the 7 wonders of the world. Dinadayo ng mga tao yan. People came from everywhere to come to the temple ni Diana at Artemis. At yan ay isa sa 7 wonders of the world. Now, Diana was the goddess of sex and fertility. She was represented by a hideous statue of many-breasted woman. So, very religious yung lugar na yan. Okay, now, in-examine dito sa 7 churches, Jesus examined their reputation, especially una, yung Ephesus. Tingnan ng Panginoon, ano bang klaseng church ito? Para bang sa atin, so kung narito tayo sa church ng Kalawaan, anong klaseng church itong nasa church ng Kalawaan sa PH Pasig? Okay, sinusuri ng Panginoon niya, ini-examine tayo. At salamat sa Panginoon sapagkat kailangan pa-examine tayo sa Diyos sapagkat malalaman natin doon ano ba talaga ang kalagayan natin spiritually. Nasaan na ba tayo? Baka tayo simba lang ng simba, wala na palang kwenta ang ginagawa natin because wala tayo sa tamang spiritually, wala tayo sa tama. Okay? Number 1, nung examine ng Panginoon ang church na ito, He commends their service. Masisipag ang mga tao dito. Okay? Kinokomend ng Panginoon ang kanilang serbisyo sa Diyos. Masisipag. And Jesus uses 3 words to describe the activity of this church. Number 1, yung kanilang works. Yung kanilang ginagawa. So, ini-examine pala ng Panginoon, pati yung ating mga ginagawa. Ano bang ginagawa natin? Hindi lamang sa church na church service, kundi pagkatapos ng church service, ano ba ang mga gawain natin? Okay? And then these words speaks of that which is accomplished. Ang ibig sabihin, in-examine ng Panginoon, ano na bang na-accomplish nyo? Spiritually, ano bang na-accomplish na natin? Yan. Nasaan na tayo? Ano bang kalagayan na natin? Ano bang ating ginagawa? Kasi mahalaga yan, kasi yung ating mga gawa ay i-judge din ng Panginoon. Meron tayong tinatawag na Great White Throne Judgment. Meron din tayong tinatawag na Bema Judgment. Bema Judgment, yung Great White Throne Judgment, ay judgment sa mga hindi ligtas. Okay, yung Bema Judgment ay judgment sa mga Kristiyano. At ang ginajudge diyan ng Panginoon, ano ang iyong ginawa? Ano ang iyong ginawa para sa akin? Okay? Yung ano bang na-accomplish mo na para sa akin? Yung accomplishment natin para sa Diyos. So, ang isa pa, it refers to the fact that this church has accomplished much for the glory of God. For the glory of the Lord. So, nang examine ng Panginoon, abay, magandang accomplishment ng church na ito. Okay? Masisipag. And they have been working and Jesus has seen it all.
Nakikita ng Panginoon yung kanyang ginagawa. Mga kapatid, ang ating lahat ng ginagawa, nakikita ng Panginoon. Kahit hindi ka nakikita ng tao. At sabi sa Bible, whatever you do, sa book of Colossians, whatever you do it for the glory of God. Kung ikay gagawa, huwag kang gagawa para sa tao. Huwag kang gagawa para ma-please lang ang mga tao. Gumawa ka para ma-please mo ang iyong pinagsisilbihan is the Lord Jesus Christ. So itong tiningnan ng Panginoon ng kanilang works, ay pasado. Magaling ang accomplishment ng Ephesus sa works. And then, yung labor. This word literally means a beating. It speaks of intense work coupled with toil and trouble. Matindi talaga ang labor ng church ng Ephesus. Ang ibig sabihin niyan, it tells that this church was serving the Lord fervently. Abay, talagang mainit sa paglilingkod sa Panginoon. Yung kanilang labor. They were actively serving the Lord at great personal expense and great personal sacrifice. Talagang sinasacrifice nila kahit mga pera nila, kahit yung mga kayamanan nila, sinasacrifice nila para sa paglilingkod sa Panginoon. So pasado na naman yung labor nila. Okay? Number 3 is patience. Okay, patience. Sabi ng Panginoon, mapagpasensya kayo. This word, patience, speaks of steadfast endurance. Matatag talaga ang simbahan na ito, no? Sa yung steadfast. Talagang hindi sila yung ningas kugon. Maaring minsan yan. It tells that this church was working in spite of oppositions. Kasi may patience sila at that time, talagang persecuted talaga ang mga churches. Kailangan maghanda din tayo sa persecution because one of the prophets said that the year 2020 is the year of preparation. Hindi natin alam ang mangyayari sa susunod na panahon na ngayon nakakaranas tayo ng pandemic, coronavirus. Pero pag binasa mo ang Book of Revelation, hindi naman sa pananakot, ay mas matindi pa yan. Kaya kailangan talaga handa tayo. Kaya itong pag-aaral sa sa 7 churches of Revelation ay paghahanda. Meron tayo talagang babaguhin sa ating buhay. Okay? Sapagkat at that time, matindi rin ang opposition nila, persecution. But they have an steadfast endurance. Nag-endure talaga sila sa mga persecution, sa mga opposition. Alam mo, pagka ikay naglilingkod sa Panginoon, meron talagang opposition, hindi talaga nawawala yan. Because ayaw ng demonyo na maipangaral natin ang salita ng Diyos. Actually, ayaw ng demonyo ang ginagawa natin ngayon. Kalangan ng demonyo na natapos na niya yung nagsara ang mga churches, pero hindi po pwede isara ang church. Maaring wala tayong tao dito, pero lalong dumami ang mga taong nakikinig sa atin. Hallelujah. In spite of opposition. And then, He commends their separation. Sabi doon, they cannot bear which are evil. These people were living a separated lifestyle. Kasi at that time, matindi ang immorality sa Ephesus. Sexual immorality, parang sa ngayon, matindi rin ang immorality ngayon eh. Mas matindi, para na tayo talagang nandoon sa panahon ng Sodom and Gomorrah. Parang libre na lahat, merong too much liberty na pwede nang gawin ng mga tao ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Okay? Yung mga lifestyle nila ay hindi naman karapat dapat sa paningin ng Panginoon. But these people, in spite of that time of immorality, kasi immorality yan, kasi sinasamba nila yung the goddess of sex, si Diana. Kaya pag sinamba yan ng mga tao, magkakaroon talaga ng immorality ang mga tao. Okay? And then, but itong mga taga-Ephesus, in spite ng immorality, ay tumitindig sila sa totoo. Sabi doon, they cannot bear them which are evil.
parang tayo din parang ito'y panahon din natin Masama ang mga tao. Kaya I believe mayroong mga judgment ng Panginoon, mayroong mga pandemic, may mga crisis na ganito because too much na ang kasamaan ng tao. Too much ang pagnanakaw, too much ang lifestyle ng mga Kristiyano, kahit Kristiyano, too much ang pornography, yan. But these people, the Ephesians, they were living a separated lifestyle. Ang ibig sabihin, separated lifestyle, kakaiba talaga ang pamumuhay nila sa mundo. So yan din ang sabi ng Panginoon. Kakaiba ka dapat. Kakaiba ang iyong pamumuhay. Kailangan na nalalaman ng mga tao na kakaiba tayo. Amen? Pag walang kakaiba sa iyo, ang ibig sabihin noon, kasama ka ng mundo. Kasama ka sa kamunduhan ng mga unbelievers. Walang pagkakaiba di ba? Yan. And then, the immorality and evil that defined their world was not part of their lives. So, yung mga immorality, yung evil, ay talagang they live really a Christian life, a holy life. So, pwede pala, posible pala yun, mga kapatid. Sabi ng iba kasi, parang imposible, napakasama na ng mundo. But by the grace and help of God, we can live a holy life. We can live a separated life na hindi gaya ng kasamaan ng mundo. Masama ang mundo. Ayan ngayon, natetes ang mundo di ba? Meron ipinamimigay na 8,000, 5,000. Ang dami nagrereklamo, hindi nakarating sa amin. Meron pa rin mga korupsyon. Di ba? Isipin mo, marami pa rin mapagsamantala. Maraming nanloloko pa rin. Dapat nagtutulungan na lang. Pero marami pa rin corrupt na mga tao. Corrupt ang mind. Kailangan talaga nila ang ating Panginoon. Okay. Then He commands their standards. Yung standards nila. Okay. Because these people are praised because they help us to correct doctrine. Ayan, mahalaga yan. Kaya pa siguro pinatuturo sa atin ng Panginoon niya. Kasi nagkalat ngayon ang mga maraming doctrine, na false doctrine. Naririnig mo sa radyo, sa television, mga false doctrine, ang daming mga false doctrine, kahit sa mga internet, pinapalaganap yung mga false doctrine. Kaya these people, yung mga Ephesians, are praised because they help us to correct doctrine. At mahalaga yan sapagkat sinabi na, winarningan din tayo ng ating Panginoon in the book of Timothy, in the last days, magkakaroon talaga ng maraming mga false prophet, and even in the book of Matthew chapter 24, sabi ng Panginoon, many false prophet will come. Pag sinabing false prophet, ay parang, hindi mo, pag ikaw ay talagang wala ka sa correct doctrine, hindi mo malalaman kung false talaga ay tinuturo nila o hindi. Kaya kailangan talaga marunong tayo at kailangan nandoon tayo sa correct doctrine, sa true doctrine ng Panginoon. Kasi maraming doktrina na ipinapangaral. Maraming nagsasabi na itong aming sumapi ka sa sambahang ito ay ikaw ay maliligtas. Yan. But there is only one way to heaven. Jesus is the way, the truth, and the life. Wala nang iba. Huwag kayong paloloko. Pag nangaral ang isang palsong propeta ng doktrina na mali, ay talaga huwag nating paniwalaan na sinasabi nila na meron pang ibang paraan ng pagliligtas maliban sa Panginoon. Meron ganun di ba? Sabi ng iba, there are many ways to heaven. Ay false po yun. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, John 14:6, I am the only way, the truth, and the life. No man comes to the Father but by me. Kaya sabi ng Panginoon din, marami ding maliligaw. Pag sinabing maliligaw, ay Kristiyano na napapaligaw pa. Because namamali doon sila sa maling turo. Napapapunta sa
maling turo. Kaya kailangan mayroon tayong correct doctrine. Kaya mahalaga itong ginagawa natin kasi kung tayo tumigil in these times of pandemic ng coronavirus, ay ano pang maririnig nila? Maririnig nila mga false doctrine. But when people passed, sabi dito ang mga taga-Epeso, when people passed through their town claiming to be men of God, they put them to the test. Ayan. Hindi agad sila naniniwala, sasabihin, ay, ako'y lingkod ng Panginoon, ako'y apostol ng Panginoon. Marami nagkiklaim ng ganan. But itong mga taga-Epeso, hindi sila basta agad naniniwala, they put them to the test. Diba, sinabi din yun sa 1 John chapter 4, test the spirit whether they are from God or from the devil. Ayan, kailangan itetest din natin, hindi lang tayo, pag narinig natin ay sunod na agad tayo ng sunod. I-test natin, ito ba'y biblical? Ito ba'y nandoon, nakasulat ba sa Bible yan? Ngayon, kung wala kang alam sa Bible, ay talagang susunod ka dyan. Kaya kailangan maging matibay tayo sa pag-aaral ng Biblia. Kailangan maging malalim tayo sa pagkaalam sa salita ng Panginoon. Kasi papaano mo matetes sa isang bagay kung wala kang alam? Kung hindi mo itest, parang coronavirus yan, di ba? Coronavirus, binigyan ka ng pang-testing kit. Hindi ka naman tinrain. Okay. Saan mo itinututok? Dito mo itinutok sa puso. Hindi mo alam, gamitin. Okay, ganon din. Hindi ka pwedeng mag-test kung wala kang alam sa Bible. Kung wala kang correct doctrine sa Bible, kung hindi ka malalim sa Bible. Kaya dapat, ito ang panahon mga kapatid, read your Bible. Okay? Meditate the Word of God day and night. Dagdagan mo pa. Kung ikay nag-aaral ng salita ng Panginoon ng 30 minutes, dagdagan mo, gawin mong 1 hour yan. O kaya 2 oras. Kung ikay nananalangin ng 1 oras, dagdagan mo pa. Gawin mong 2 oras. Okay. They put them to the test. Hindi basta sila naniniwala. Kasi may maraming nagkalat ng mga false prophet. Hindi mo na alam kung sino. Kaya kung wala kang alam, yung mga walang alam talaga, sunod lang ng sunod. Para silang mga, sabi doon, yung mga false prophet ay like, katulad ng mga bulag, ang naglilid sa kanila, bulag din. Ay pag naglid sa iyo bulag, ay aakayin ka sa mapapahama ka dyan kasi pareho kayong bulag. Okay? And then they are also commended because of their stand against the Nicolaitans. Okay? Ano ba itong Nicolaitans? Nicolaitans were followers of a fellow named, follower yan ni Nicolas, who attempted to lead the people away from the Lord and into immorality. Itong Nicolaitans, yung doctrine ng Nicolaitans, kasi may false doctrine na rin noong panahon na yon, na itong mga Nicolaitans, they attempted to lead the people away from the Lord and they lead it to immorality. Itong si Nicolas, he preached a doctrine that allowed people to serve the Lord and still lead an immoral lives. Hindi po pwede po yon mga kapatid. Yung ipinapangaral ang doktrina ni Nicolas, okay lang na mag-preach kahit na adulterers ka. Okay lang mag-preach kahit na ikay magnanakaw, kahit na ikay kawatan. Okay lang yan. At mayroon talaga mga ganan. Yan ang gawa talaga ng mga false prophet, kahit mga immoral na tao. Hindi pwede, di ba? Hindi pwedeng mangaral sa atin ng mga ang immoral na tao. Because ang pangangaral natin, we preach by our life. Kung anong ating ipinamumuhay, kasi pag namuhay, nangaral sa atin ay mga immoral, yun ang magiging lifestyle ng tao. Immorality. And we cannot. Kaya mahalaga yung pangangaral ng totoo, yung namumuhay ng tapat. Hindi pwedeng mangaral ka, maglingkod ka sa Panginoon and you are still in your immorality.
Hindi po pwede po yun. Kailangan mag-repent. Ayun ang turo ni Nicolas. Kaya tinawag, Nicolaitans. At mayroong sumusunod, may follower nga eh. Ayan. Kasi yung sumusunod ay yung mga tao na walang standard sa buhay nila. Walang standard. Kasi kaya sulod lang sila na, okay pala naman yan. Maliligtas ka rin pala. Kaya ito ang masasabi ko. I do not believe in once saved, you are always saved. Ang ibig sabihin, once saved, you are always saved. Pag naligtas ka, kahit na daw anong gawin mo, saved ka pa rin. That is wrong. Kasi sabi ng Panginoon, be holy for I am holy. Without holiness, no man can see the Lord. Ayan. Ayan din ang merong lumalabas ngayon, di ba? Yung tinatawag na hyper grace. Yung hyper grace na yan, ang sinasabi nila, ay ligtas ka na kahit anong gawin mo. Once you are saved forever. Hindi ka nang pwedeng mawala. Ayan. Yan ang sinasabi. At sabi ng mga hyper grace na yan, you do not need to repent. Hindi ka na kailangan daw mag-repent. Pero pag binasa mo, pag pinag-aralan mo yung 7 churches of Revelation, 5 doon sa church na yon ay sinabihan ni Lord ng repent. This is the last days churches. Sabi ni Lord, repent. Yan. Kaya marami talaga mapapahamak because they are serving the Lord and still lead an immoral lives. Then, isa pa, he commends their steadfastness. Matindi talaga itong church na ito, di ba? This is a church that has been carrying the load, enduring much affliction and opposition. Marami silang persecution, affliction, opposition, laboring to the point of exhaustion, and they have done so without any sign of weariness. Ay matindi, parang walang kapaguran itong church na ito. Okay? Talagang masipag siya. They were a very steadfast congregation. Ayan. So pag sinuri yan ng mundo, pag sinuri yan, abay, okay, tama na. Okay. But ito sa panghuli, Jesus exposes the reality. O kung sa panlabas, abay, okay na itong church na ito. Kung sa paningin nating mga Kristiyano, abay, okay na itong church na ito, pasado na yan. But nung in-examine talaga ng Panginoon, nung in-expose ng Panginoon ng reality ng church na yan, nakita ng Panginoon ang tunay na kalagayan ng church. Masipag, they labored, meron silang steadfastness, matindi kahit may opposition, pinaglalaban nila ang true doctrine. But ito ang sabi ng Panginoon, nung suriin ng Panginoon, His disappointment, while they look good on the surface, there are problems in the heart that must be dealt with. So ang sabi sa Bible, man looks at the outward appearance. Kung ang tao ay tumingin, abay, okay na yan. Sipag ng church na yan. Pero nung ang tumingin ay si Lord, merong nakitang isang bagay ang Panginoon na hindi okay. Okay, tiningnan kasi ng Panginoon. God looks at the heart. So, Jesus let them know that this is a personal matter. It seems that He is grieved by the problem He sees in the church. Ito yung diagnosis ni Lord. Okay? Jesus looked at these people whom He loves, for whom He died, and tells them they simply do not love Him because they used to. He tells them that they have left their first love. Mga kapatid, kumusta na ang pag-ibig mo sa Panginoon? Itong church na ito ay parang okay na sa mga tao, okay na yan. Steadfast, matindi, masipag magsilbi, walang kapaguran. Mayroon talagang sacrifice. But nung sinuri ng Panginoon, may nakitang isa ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, I have one thing against you.
You have left your first love. Wow. Ang pinakamahalaga pala sa Panginoon yung pag-ibig natin sa Kanya. Hindi yung ginagawa lang natin. Of course, maganda yung pagsiserve natin, ginagawa natin. But sabi nung isuriin ng Panginoon, yung puso ng mga taga-Epesos, mga Ephesians, sabi ng Panginoon, I have one thing against you. Isang bagay ang wala sa'yo. Isang bagay na hinahanap ko sa'yo. You have left your first love. Ngayon, mga kapatid, sa mga nakikinig sa mga bahay, sa mga pamilya nakikinig, kumusta na ang pag-ibig mo sa Panginoon? Ito ba'y nanlalamig? Paano ba natin malalaman kung nanlalamig ka na? O nawala na yung first love mo sa Panginoon? You have left your first love. Kasi nung tayo manampalataya sa Panginoon, meron tayong deep and fervent, burning love. Nung maborn again tayo, ang sigla-sigla natin, Lord, I love you. Talagang none of these things move me. Walang makakapagpikahilo sa atin. But pagdating ng mga ilang mga panahon, kumusta na uli? Kinukumusta ng Panginoon ang pag-ibig mo sa Kanya. Sapagkat yan ang greatest commandments ng Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and all that is within you. Ang ibig sabihin, todo yan. Mga kapatid, again, tatanungin ko kayo sa mga nakikinig ngayon sa live stream na ito. Kumusta na ang pag-ibig mo sa Panginoon? Nasaan ka na? Anong antas ka na? Pag dinayagnos ba ng Panginoon ang iyong pananampalataya at ang pag-ibig ng Panginoon, nasaan ka na? 100%? 50%? O mas mababa pa doon, 20% na lang ang natira. Kumusta na ang pag-ibig mo sa Diyos? Yan ang pinakamahalaga. Sapagkat doon nagbubunsod yung pag-ibig ng Panginoon, yun ang nagbubunsod na maglingkod ka talaga ng tuluyan, ng totoo sa Kanya. So itong mga mga taga-Ephesian, they still have love. Meron pa naman pag-ibig. But the deep, fervent, burning love that filled them with a passion to serve Him has left their hearts. Nawala. Parang naging tradisyon na lang, naglilingkod kami sa Panginoon, okay na yon. Hindi sapat po yun, kapatid, kailangan mahalin mo ang Panginoon. Because in these last days, mga kapatid, sabi sa Matthew chapter 24 verse 12, because of the increase of wickedness, the love of many will grow cold. Dahil sa nag-increase yung mga wickedness, maraming yung mga pagmamahal nila sa Panginoon ay nawala. Nanlamig ang kanilang pagmamahal. Kumusta na ang pagmamahal mo sa Diyos? Asaan ka na dyan? Nag-aalab pa ba yan? Mainit pa ba ang pag-ibig mo sa Panginoon? O namatay na, nanlamig na, namatay ng apoy? It's time to revive the fire in your hearts. It's time to revive the love, your love to our Lord. Sapagkat hindi na natin pwedeng questionin ang pag-ibig ng Panginoon is a great love. Sabi ng Panginoon, Jeremiah 31:3, I have loved you with an everlasting love. Walang pwedeng magpabago sa pag-ibig ng Panginoon. He loves you no matter what. Kahit anong gawin mo, mahal ka ng Panginoon. But hindi yun ang tinatanong ng Panginoon. Hala ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa mga taga-Ephesians, this one thing I have for you. You have left your first love.
So it's time, mga kapatid, in this last hour, in this last day, revival talaga ng pag-ibig sa Panginoon. Kailangan mag-apoy, pag-apoyin mo ang pag-ibig mo sa Diyos, pag-apoyin mo ang iyong panalangin, yung meditation, kasi meditation sa Word of God, sa Bible, because the Bible is the love letter of God to us. Love letter ng Panginoon yan, kapatid. Pag binasa mo yan, punong-puno ng pagmamahal. Punong-puno ng mga promises ni Lord. But again, kumusta na ang pag-ibig mo sa Panginoon? Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 1 to 3. Ito si San Pablo. Sabi niya, if I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. Kahit ano daw gawin, kahit yung kalakas ng pananampalataya mo, kung wala namang pag-ibig, wala palang kwenta yon. And then sa verse 3, if I give all I possess to the poor, ayan ang nangyayari ngayon, di ba? Kahit ibigay ko ang lahat ng kayamanan ko at ibigay ko sa mahihirap, and surrender my body to the flame, kahit na daw isurrender ko ang kanyang katawan, sunugin ang kanyang katawan, but have not love, I gain nothing. Kaya sabi sa 1 Corinthians, faith, hope, and love, but the greatest is love. The greatest is your love to God. Because great ang love ng Panginoon sa iyo. Hallelujah. This is the time na i-revive natin ang pag-ibig natin sa Panginoon. Yun ang lalamig. Magpakainit ka sa ating Panginoon. This is the time na maging mainit tayo sa panalangin. Pakikipag-usap natin sa Panginoon because prayer is our communication with our God. Kausapin mo nagmahal sa'yo. Meditate His Word. Because the Word of God, the Bible is the love letter of God to you and me. Okay. Now, hindi iiwan ng Panginoon ang Ephesus. Nagbigay siya ng remedy. Jesus explains the remedy. May remedy, kapatid. Hallelujah. Hindi pa tapos ang Panginoon sa iyo. Merong remedyo diyan. May remedyo sa panlalamig mo sa Panginoon. Okay. Because, ang sabi ng Bible, Philippians 1:6, He who began a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Ngayon, bakit ito sinasabi ng Panginoon? And I believe ito'y mahalaga. Hinahanapan ka. You have left your first love because pagdating ng Panginoon, kasi tinatawag siyang groom. The church is the bride. Ang bride, di ba, pag bride at groom, tumutungkol yan sa kasal. Ikakasal tayo sa Panginoon. Di ba yung ikinakasal, punong-puno ng pag-ibig yan? Matindi nga ang paghahanda nila eh. Minsan 1 year, naghahanda na. Na ba susuotin ko, anong isinsing, anong ihahanda namin. Because of love. Ikaw ba naghahanda? Dadating na ang Panginoon, dadating na ang groom. Dapat nakahanda, di ba? At pagdating ng babae sa altar, puting-puti siya, handang-handa. Amen. Paghandaan mo ang pagdating ng groom. Jesus is our groom. Jesus is coming. The groom is coming. Kaya, hindi dapat pagdating ng groom ay nanlalanta tayo. Pagdating ng groom ay nanlalamig tayo. Di ba, ang kasal ay exciting yan eh, di ba? Excited ang mga ikinakasal. Ngayon, excited tayo kasi ikakasal ang church sa Panginoon. Tayo yung church. The called out ones, the ecclesia, the called out ones.
But Jesus explained the remedy. Merong remedyo, kapatid. Una, sabi ni Lord, He speaks about remembering. Revelations chapter 2 verse 5. Sabi ng Panginoon, remember therefore from where you have fallen. Alalahanin mo, saan ka ba bumagsak? Bakit ka ba alalahanin mo, saan kang punto ng lamig? Yung iba nag-backslide na nga pero may panahon ka pa. Yung mga backslider, mayroon pang panahon. Remember therefore from where you have fallen. Kung saan ka bumagsak, kung saan ka ng lamig, at panumbalikin mo yan. So Jesus calls on these people to look back. Remember ang pinasimulan mo. And then He wants them to remember that moment when they came to know Him. No, ikay makakilala sa Diyos, di ba? Ang sigla-sigla natin. Ang init ng pag-ibig natin sa Panginoon, yan ba'y nagbago na o nanlamig ka na? Number 2, ang kanyang remedy, He speaks about repentance. Mga false prophet, ang mga may pinalalaganap nga yung demonyo, hindi ka na kailangan mag-repent, Kristiyano ka na eh. But in the churches in the book of Revelation, 5 nga. Out of 7 churches, 5 ang sinabihan ng Panginoon sa church ng repent. So this is the time to repent. Repent sa iyong panlalamig. Repent kasi nalimutan mo na ang prayer life mo. Repent because nalimutan mo na ang love letter ng Panginoon, yung Bible mo, nalimutan mo nang basahin niya. Repent, kapatid. The word repent speaks of a change of mind that leads to a change of action. So pag sinabing repentance, is a change of mind. Magbabago ka ng kaisipan. Lord, hindi ko nagagawin yung aking ginagawa. Hindi ko nagagawin yung pornography, Panginoon. Hindi ko nagagawin ang kasinungalingan. Lord, binabago ko ang aking kaisipan. It's a change of mind that leads to a change of action. So, hindi lang change of mind, merong action, kapatid. Repentance ay tatalikod ka talaga sa maling ginawa mo sa kasalanan and babalik ka kay Lord. Repent and return to the Lord. Hallelujah. So Jesus is telling these people that they need to repent of the sin of not loving Him like they should. So sinasabi ng Panginoon sa mga Ephesians, sa taga-Epesos, that they need to repent kasi kulang yung pag-ibig. May hinahanap si Lord. A fervent love, a burning love. Yun ang hinahanap ni Lord. Hindi yun nanlalamig kasi baka nanlalamig ka, mahirap yan. Okay, makikita din natin yan sa ibang church. Kaya ito, sasabihin ko sa inyo, wala kayong dapat i-miss dito sa pangangaral ko sa about 7 churches. Kasi dito tayo susuriin ng Panginoon kung saan ka naririyan sa 7 churches na yan. Kaya don't miss yung pangangaral ko sa 7 churches kasi ating i-examine ang ating mga buhay out of that 7 churches. Makikita natin kung nasaan ka. Okay? And then, letter C, he speaks about repeating. Kanina, repenting. Ngayon, repeating. He speaks about repeating. He tells them to do the works, to do the first works. Gawin mo yung unang ginagawa mo noon. Gawin mo yung mainit ka sa Panginoon noon. Gawin mo yung nag-aalab ka sa Panginoon. They are told to start doing the things they used to do once again. Once again, mga kapatid, pag-alabin mo ang pag-ibig mo sa Panginoon, do the first works. Yung unang pagkakilala mo sa Panginoon. And that is the key for their revival, and it is the key for us. Kung yan ay ginawa ng Panginoon sa mga taga-Ephesians,
Ayan, do the first work. Ito yung key for your revival. Do the first work again. Pag-alabin mo yung pag-ibig mo sa Panginoon, maging malapit ka sa Panginoon, maging malapit ka sa puso ng Diyos. So he speaks about repeating. Repeat once kung ano yung ginawa mo noon, gawin mo ngayon. Then letter D, he speaks about removing. He speaks about removing. If they refuse to get where they need to be, Jesus tells them that He is willing to extinguish their candle. Pag hindi nyo ginawa, sabi ni Lord, pag hindi nyo ito ginawa, aalsin ko ang inyong ilawan. Ayan, di ba sabi ni Lord, you are the light of the world. Ang unang sinabi ng Panginoon, I am the light of the world. Ang sino man lumakad sa liwanag na yan ay hindi nalalakad sa kadiliman. But sinabi din ng Panginoon sa mga Kristiyano, you are the light of the world. Ay mahirap pag nawala yung ilaw sa atin. Mayroong katotohanan yan. May nabasa ako about Emmanuel Ini. Si Emmanuel Ini, satanista yan. Ayan, ex-satanist, na born again. Ay sa pagiging satanas niya, alam niya ang gawa ng mga witchcraft. At sabi niya, ito ang sabi niya, nakikita niya ang mga Kristiyano nung hindi siya born again, nung siya'y satanista, nakikita niya ang mga Kristiyano. Okay. Sabi niya, may mga Kristiyano, nag-aapoy ang kanilang mga puso. Yun ang sabi niya. Pero sabi niya, mayroong mga Kristiyano, maliit lang ang apoy, aandap-andap na. Ayan, kailangan talagang pag-alabi natin, mga kapatid. You are the light of the world. Kailangan ang ilaw na yan, hindi nawawala yung ilaw, yung iyong apoy. Sapagkat mayroon, pag nag-apoy yung pag-ibig mo sa Panginoon, mag-aapoy din ang paglilingkod mo sa Diyos. Mag-aapoy yan. Amen? Hindi ma-extinguish yan. Hindi mawawala. So again, ito yung pinangaral ko about the church in Ephesus. Napakasipag na church. Steadfast church. Kaya lang may kulang. Mayroong isang kulang. Mga kapatid, anong kulang sa'yo? Yan ang inuna ng Panginoon about His love. About your love to God. Gaano nakainit ang pag-ibig mo sa Panginoon? Kasi pag nawala ang pag-ibig mo sa Panginoon, ang iibigin mo, alam mo kung ano ang iibigin mo? Iibigin mo ang kamunduhan. You will love the world instead of the Lord. Kaya kailangan talaga nag-iinit, nag-aapoy ang pag-ibig natin sa Panginoon para mamatay ang pag-aapoy natin sa kamunduhan. Sapagkat pag nawala ang pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig mo sa Diyos, yung nag-aalab na pag-ibig mo sa Diyos, ang iibigin mo dyan ay yung mundo, yung mga kamunduhan. Iibigin mo yung iyong mga bisyo. Pero I tell you, pag inibig mo ang Panginoon, nag-apoy yan. Mamamatay ang pag-ibig mo sa kamunduhan. Because you will love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your strength, and all that is within you. Praise God. Salamat sa mensaheng yan. So suriin mo anong gagawin mo ngayon. Suriin mo ang sarili mo. Nasa na ang antas ng pag-ibig mo sa Panginoon? Nag-aalab pa ba yan? Nag-aapoy pa ba ang pag-ibig mo sa Diyos? O parang apoy na aandap-andap na lang? Ikaw lang ang makakasagot niya, lahat naman nakikinig. Love the Lord with all your heart,
with all your soul, with all your strength, and all that is within you. Love your groom, Jesus Christ. The groom is coming. How about the bride? Prepared ba ang bride? Nag-aapoy pa ba ang pag-ibig ng bride sa kanyang groom, the Lord Jesus Christ? Heavenly Father, forgive us. Patawarin mo kami kung nakakalimot kami sa iyo. Patawarin mo kami kung hindi nag-aapoy ang pag-ibig namin sa iyo, kung nanlalamig kami sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami. We repent, O God. We repent sa kamunduhan, sa mga kasalanan, Panginoon. Yung mga kasalanan na yan, ang pumapatay ng apoy ng pag-ibig ng Diyos. Lord, we repent. Thank you, Jesus, sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataon na magsisi ng aming mga kasalanan, because the groom is coming soon. We must be prepared. The bride must be prepared, because the groom, Jesus Christ, is coming soon. Thank you, Lord, sapagkat ang pag-ibig mo hindi nagbabago. Your steadfast love are new every morning. Laging sariwa paggising namin ng umaga. Nandoon palagi ang pag-ibig mo, sariwa tuwing umaga. Katulad ng inaawit namin, the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. New every morning. Mag-alab ka sa pag-ibig na yan ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, for the revelation of your love to us. Revelation of your word. Thank you for the Holy Spirit. Thank you for your power. Hallelujah, for your authority over us and over this world. Hindi kaya kaming talunin, because Jesus, the Alpha and the Omega, is with us, the first and the last. Thank you, Jesus. Salamat po. Sa iyo po namin binibigay ang kapurihan, kadakilaan at pasasalamat. Thank you for your mighty presence, the presence of your Holy Spirit. At dinadalain ko, Panginoon, anumang pangangailangan sa mga tahanan ngayon, sa mga nakikinig, sa mga pamilya, whatever their needs, Lord, provide for their needs. Kung sila'y may karamdaman, ikaw ang aming manggagamot. Heal them, Lord. Be healed in the name of Jesus. Kung mayroong mga pangangailangan, you are our great provider. Hindi kami dapat mababalisa sa anumang bagay, pati sa mga pagkain at ang mga anumang bagay na material sa mundong ito, because you are the great provider. Provide sa mga nakikinig, Panginoon. Yung mga backslider, Lord, manumbalik sila sa iyo. Hallelujah. Yung mga nanlalamig, Panginoon, pag-apuyin mo uli ang pag-ibig na yan in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this live stream. Thank you, Lord, for the live stream team na tumutulong po dito. Bless them. Protect them, Father God, in the name of Jesus. Hallelujah. Pati yung mga nakikinig sa Batasan Church, Lord, provide for their needs. Be healed. If you are sick, be healed in the name of Jesus. And I pray sa isang kapatiran natin dito, kay Brother Ron Robo, in the name of the Lord. Hallelujah. Jesus is your great healer. In the name of Jesus, I command your body to be healed in Jesus' name. Binubunot namin ang lahat ng karamdaman sa iyong katawan in the name of Jesus. Claim your healing, because tapos na yan sa Panginoon. By the stripes of Jesus, you are healed. We declare your healing. We declare the healing power of God upon your body right now, upon your spirit.
soul, and body in Jesus' name. Thank you, Lord. May your name be exalted. Salamat po, Panginoon. Hindi ka namin kinalilimutan. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Lord, protect lahat ng tahanan na nakinig ngayong, protect them, Father God. Maging sa ibang bansa, protect them. Sa US, sa Italy, Lord God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Malaysia, New Zealand, Panginoon, yung mga nakikinig dyan, ng mga kapatiran, in the name of the Lord, protect them in the name of Jesus. Even in Singapore, Father, in the name of Jesus. Receive your healing, receive the protection, because he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow, under the covering of the Lord. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He shall deliver me from the snare of the fowler and from the noisome pestilence. He shall cover us with His feathers, and under His wings you shall trust. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you, because you are protected by the Almighty, the Creator of heaven and the earth. God bless you all. May the Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you. May the Lord be gracious to you. Hallelujah. And send His peace to you, because He is the Prince of Peace. Thank you, Lord. Sa iyo po namin binibigyan lahat ng papuri, pasasalamat, kadakilaan sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you all in Jesus' name. Thank you, Lord. Salamat ulit sa mga kasama natin sa live stream team. Matatyaga tayo, okay? Side, I will believe, I will believe. You said if